The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this. If the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken in two. So, too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect the Son of Man will come. Who then is the faithful and prudent servant, whom the master has put in charge of his household, to distribute to them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master on his arrival finds doing so. Amen, I say to you, he will put him in charge of all his property. But if that wicked servant says to himself, my master is long delayed, and begins to beat his fellow servants, and eat and drink with drunkards, the servant's master will come on an unexpected day, and at an unknown hour, and will punish him severely, and assign him a place with the hypocrites, where there will be wailing and grinding of teeth." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We have the saying, justice delayed, justice denied. Justice delayed, justice denied. But the Gospel speaks of a master delayed in coming. Delayed in coming. It means justice will be delayed. To understand the context, when the master comes, it means it is the end of your days. It is the end of your days. It means you will die and you will be judged. In simple terms, if the master delay his coming, for us, it is a moment of grace. It is a moment of grace. Sino ba sa inyo nagmamadali? Meron ba nagmamadali dito? Hello? Meron ba? Di ba? Sa madalit sabi, kung hindi ka kukunin ngayon, biyaya yun. Hindi po ba, no? So, hindi ka pwede magreklamong justice delayed. When God comes to us and late with His judgment, it is grace. It is grace. Kung naintindihan mo, di po ba, no? Kung halimbawa, tinanong sa'yo ng Diyos, pwede na ba kitang kunin bukas? Huwag naman mamaya, ano? Baka hindi ka matulog eh. Bukas na lang. Matulog ka muna. Kung kukunin ka bukas, hindi ka ba tatawad? Hindi ka ba tatawad? O tatawad ka? Sasabihin mo, Lord, pwede bang next month na lang? Hindi ba? Sabi Lord, hindi. Sa 15 para kalahati. Hindi po ba, no? What will you do? What will you do if you're given number of days to live? What will you do with that?
Ang iba sa inyo sasabihin, naku, makikipagkasundo na ako. Naku, titigil ko na kalokohan ko. Naku, magsisisi na ako. Naku, mangungumpisal na ako. Eh, ba't hindi mo pa gawin ngayon? Ba't hindi mo pa gawin ngayon? Di po ba, na? Kasi feeling natin, katulad ng Ebanghelyo, hindi pa darating. Hindi pa darating. Naikwento ko na nga ito kung saan umiiyak yung babaeng may cancer na kung saan feeling niya bukas mamamatay na siya. Ha? Sabi ko hindi naman ibig sabihin may cancer ka, mamamatay ka na bukas. Hindi po ba? Pero takot na takot kasi alam mo, pag may cancer ka, sigurado na. Sigurado nang mamamatay ka. Pero tinanong ko rin yun. Yung bang walang cancer, sigurado kayo hindi ka mamamatay? Taas ang kamay. Hindi, para lang makita ni Lord. Di ba? Taas ang kamay. Ha? Tingnan natin kung sino matigas ang dibdib dito. Di ba? Hindi ibig sabihin, wala kang sakit, hindi ka mamamatay. Wala nakakasiguro. Sapagkat ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo na hindi agad-agad ang pag-uusga ng Diyos. Ano yung sinasabing stay awake? Hindi na ba ako matutulog? Para maintindihan ninyo. Ganito yan. Yung mga nagbubus, naintindihan nyo ito. Yung sumasakay ng LRT, naintindihan nyo ito. Lalo na yung mga babae. Ang alin? Yung bang pagpasok mo doon sa bus, yung mga lalaki, tulog lahat. Napansin niyo ba yun? Yung mga pasaherong lalaki sa bus, tulog. Pero, pag sinabing Ortigas na, hindi sila lumalampas. Kung tulog sila, lalampas sila. Hindi po ba, no? So, sa madaling sabi, hindi sila tulog. Nagtutulog-tulugan. Hindi po ba? Sa LRT, ganun din. Pagpasok mong ganyan, tinitingnan ng mga babaeng lalaki nakaupo, tulog. Pero hindi lumalampas sa estasyon. Bakit? Nagtutulog-tulugan. Bakit ka nagtutulog-tulugan? Ayaw mong maging responsable. To stay awake means to be responsible. To stay awake is to do what is right. To stay awake is what? To embrace the difficulty of the calling for being good. Para hindi tayo feeling natin, hindi tayo guilty, magtulog-tulugan tayo. Magbingi-bingihan tayo. Di po ba, ano? Magbingi-bingihan tayo. Nung kami high school, may pang-asar kami sa teacher namin. High school. Ang alin? Yung nilalaro namin yung dila namin. Nilalaro namin. Ano pa? Pang-asar sa teacher. Pag nagsasalita yung teacher, ibig sabihin, hindi kami nakikinig. Ano pa? Ngayong matanda ka na, yung iba sa amin, teacher na, ay di alam ng estudyante paano sila asarin. May sabi ko, doon naintindihan mo na kung paano tayo nakakaasar pala nung tayo ay estudyante. Di ba, no? Pag ikaw yung nangaasar, okay lang. Pero pag ikaw pala yung inaasar, hindi pala maganda. Ano sinasabi sa unang pagbasa? Stand firm. On what? On what is right. But if you are sleeping, you cannot stand firm. If you are sleeping, the opposite of not being awake or not being awake, you cannot stand firm. Ano tanong sa araw na ito? Hindi ka naman nagmamadali. Di po ba, no? Naalala ko yung babae na bagong pari pa lang ako. Umiiyak siya. Sabi niya, Father, pagdasal mo naman.
Nagumaling ako. Meron akong tumor sa utak. Tapos pinakita niya yung ka-opera lang. Ka-opera lang sa utak. No? Kalbo pa. Sabi ko, ano yung pagdadasal ko? Na sana dagdagan ni Lord ang buhay ko. Bakit dadagdagan? Ay kasi may asawa ako, inaalagaan ko. Tapos may anak ako na inaalagaan ko. Ay, to cut the story short, tinanong ko siya, sabi ko, kung ipagdadasal po natin, ilang taon ang gusto ninyo? Ilang taon na extension? Di ba? Ilang taon? Sana bigyan ako ni Lord ng 10 years. Okay. 10 years, di pinagdasal. Pero ini-over mo, sana kalugdan ng Diyos ang iyong panalangin, na sana ipagkaloob niya sa iyong kahilingan ng iyong puso. Di ba? Nagsisimba yun sa EDSA Shrine. Nagmimisa ako dati sa EDSA Shrine. Nakalimutan ko na yun. At nakita ko siya. Magte 10 years na. Hindi ko naman inaasahan na magkikita kami. Ano pa? Kasi parang matagal siyang nawala eh. Nagkita kaming ganyan. Kinumusta ko siya. Sabi niya, Father, namatay ng asawa ko. Di wala ka ng dahilan para mabuhay. Namatay na asawa mo eh. Di po ba? Kasi yan ang dahilan mo para ikaw ay haba ng buhay, alagaan mo yung asawa mo. Oh, patay ng asawa. Tapos, yung anak ko, Father, may sakit. Di, may dahilan ka uling mag-alaga ng anak. Lo and behold, nung nagkita kami, sabi niya, Father, balo na ako. Solo na lang ako kasi yung anak ko patay na. Tinantay ko magkwento. Tapos sabi ko lang sa kanya, di ba 10 years na kayo? Anong 10 years na ako, Father? Di ba hiningan natin extension 10 years? Magti 10 years na kayo. Answered prayer. Alam mo, sabi sa akin ng matanda, ang sama mo, Father. At sama mo. Bakit mo na ako pinapakuha? Aba, hindi kita pinapakuha. Ikaw may sabing 10 years. Diba, no? Bakit ganun? Noong nakuha mo na, ayaw mo nang ibigay? Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Ano ibig ko sabihin, mga minamahal mga kapatid? Ano bang inaasam-asam ninyo? That many times I've been saying this, that our goal is not to live long, but to live well. What is a long life when you end up in hell? I rather choose a short life. Di po ba, no? Para mas maintindihan ninyo. Papipiliin kayo ng Diyos. Bibigyan kita ng 1 million, kaya lang bukas mamamatay ka. Hello? Bibigyan kita ng 1 million, kaya lang bukas mamamatay ka. Anong pipiliin mo? Yung 1 million o mamamatay ka na bukas? Hello? Ba't kayo tulalang-tulala? Mahirap bang piliin yon? Ha? Sasabihin nyo, wala na lang 1 million na. Mabubuhay na lang ako, Father. Ibig sabihin, mas mahalaga ang buhay kaysa sa 1 million. O ganito, baguhin natin. Bibigyan kita ng 1 million, pero simula bukas, magkakasakit ka na habang buhay. Huwag na lang. So, ayaw mo pa rin ng 1 million. Gusto mo pa rin kalusugan. So, maliwanag sa iyo, mas mahalaga ang buhay kaysa sa 1 million. Ngayon, maliwanag sa iyo na mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa pera. Di po ba? Baguhin natin. Bibigyan kita ng 1 million, pero mamamatay ang nanay mo. Pipiliin mo pa rin yung nanay mo.
Ibig sabihin, mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pera. Tama po ba? Ay bakit kayod ka ng kayod ngayon? Ha? Bakit ka kayod ng kayod na pinapabayaan mo ngayong kalusugan? Kayod ka ng kayod na halos hindi mo na makausap ang sarili mong pamilya. Kayod ka ng kayod na para bagang bukas, hawak mo. Hello? I hope naintindihan niyo ako. Bakit? Hindi maliwanag sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Hindi maliwanag. Marami sa atin. Mga minamahal na mga kapatid. Mahirap yung nag-aksaya ka ng panahon, sa huli sasabihin mo lang, sayang. Sayang. Sana maliwanag. At kung tatawad ka man ng panahon, maliwanag sa iyo kung bakit ka tumatawad. Hopefully naintindihan po ninyo na kapag hindi agad-agad hinusgahan tayo ng Diyos, napakalaking biyaya pala yun para sa atin. In the world, justice delayed, justice denied. But in God, justice delayed is a grace. Amen. When God said, stay awake, it means to be sober, aware that we don't have the luxury of time. We don't have the luxury of time. You can never say, bata pa ako. Nobody knows when the judgment of God will come. Stay awake. Think of three things: quality of life, good health, and the people you love. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.